tanghali, ngayon po ay araw ng Martes, ika-19 ng Abril, taon 2016. Narito ang mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mga resibong ginamit ng Pilgrim Service Corporation sa mga transaksyon kaugnay ng $81 million laundered money sisiyasatin ng Senado. Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senator Bongbong Marcos muling nanguna sa pinakahuling pre-election survey ng Pulse Asia. 59 megawatt solar power plant sa San Carlos City, Negros Occidental, formal nang binuksan. Pansamantalang pagpapatigil sa dagdag singil sa kuryente sa Mayo, iginiit ng mga consumer group. At bilang ng nasawi sa lindol sa Ecuador, umakyat na sa mahigit 400. At samantala, formal na binuksan ngayong araw ang 59 megawatt solar power plant sa Negros Occidental. Mula sa Negros Occidental, may report si Primrose Gilaran live. Primrose! Yes, mayang Tulakay. Dumating na si Pangulong Benigno Aquino Duterte dito sa San Carlos City upang pangunahan ang inauguration ng 59 megawatt solar power plant. Ang 59 megawatt solar power plant ay proyekto ng San Carlos Sun Power Incorporation na subsidiary ng Aboitiz Power. Ang pagtatayo sa planta na pinondohan ng 4.9 billion pesos ay natapos noong Marso at kahit hindi pa formal na pinasiniyaan ay nagsimula na itong mag-supply ng kuryente sa Visayas Grid. Kaya kaya mag-generate ng planta ng 85 gigawatt hours ng clean electricity kada taon na sapat upang supplyan ang 27,600 na mga bahay. Ang sakasan ay pumasa sa feed-in tariff ng DOE at sa ilalim ng fifth scheme, maaaring mabigyan ng incentive ang may-ari ng solar power plant dahil sa pag-develop ng mas mahal na renewable technology. Ang renewable power output nito ay mabibigyan rin ng priority dispatch sa electricity spot market sa halagang 8 pesos at 69 per kilowatt hour fixed rate. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ang proyektong ito upang maiwasan ang emisyon ng mahigit 44,000 tons ng carbon dioxide sa loob ng 20 taon o katumbas ng 10,000 sakyan na mawawala sa daan. Ang Sakasan plant na ito ay panglima ng solar power plant sa Negros Occidental, kaya tinagurian na ang probinsya bilang solar capital of the Philippines. At yan munang update live mula rito sa San Carlos City. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Primrose Gilaran mula sa Negros Occidental. At balikan natin ang ulat ni Rosalie Cos live mula sa Senado kaugnay po ng pagsisiyasat ng $81 million money laundering activity sa bansa. Rosalie. Magandang tanghali, Lakay. Iimbestigahan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga acknowledgement receipt ng Pilgrim Service Corporation na katunayang tinanggap umano ng isang Wei-Kang Shu ang halaga ng salapi mula sa $81 million laundered money. Una nang napaulat na manufactured ang mga resibong ipinakikita ng Pilgrim sa Senado. Samantala, dumalo na sa ika-6 na pagdinig ng Senado si Mark Palmares. Si Mark Palmares ang PhilRem messenger na umano'y kasama ni Salud Bautista, ang Chief Executive Officer ng PhilRem na nag-deliver ng personal sa isang Wei-Kang Shu ng halagang 600 milyong piso at 18 milyong dolyar sa Soler. Itinuturing na key witness ng Senado si Palmares dahil magkakakontra ang pahayag ni Salud Bautista at Kim Wong na isang junket operator. Pati ang abogadong nag-notarize ng affidavit o sinumpaang salaysay ni Palmares na si Attorney Renato de Jesus ay imbitado rin sa pagdinig ngayong araw, subalit itinanggi ng abogadong siya ang pumirma sa affidavit ni Palmares. Tinanggi rin ng abogado na nakita niyang personal si Palmares. Binigyan naman ng 30 minuto ng Senado ang abogado upang kumpirmahin sa opisina nito ang ibang impormasyong nakasaad sa affidavit ni Palmares. Ang PhilRem, ang remittance company nakatransaksyon ni Maya Digito, dating RCBC Jupiter Branch Manager upang palitan ng piso ang $81 million laundered money at i-deliver sa mga junket operators sa casino. Hanggang sa ngayon naman ay sinisiyasat pa rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang detalye sa sinasabing pag-deliver ni Palmares ng pera sa Soler noong February 29. Kahapon naman ay nagsauli si Kim Wong ng 250 million pesos sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC bilang bahagi ng ipinangako nitong ibabalik ng 450 million pesos sa Bangladesh government. Lakay? Rosalie?
Rosalie, Yes, Lakay. sa tanong lang, yung messenger, ano pangalan ulit? Palmares, di ba? Palmares? Palmares. Yes. Naiharap na ba dyan sa Senado yung naunang sinabi ni Senator Gingona na siya mismo ay nagtataka dahil sa isang ordinaryong deliverman o kay mensahero lang yan si Palmares, pero ang laki-laki ng bahay at may security guard pa. Natanong na ba yun? Yun ang unang itinanong at kinumpirma ni Senator Gingona. Nang i-google kasi yung address na ibinigay sa affidavit ni Mark Palmares, na nakita nga nila na malaki yung bahay. So, iniit ni Palmares na siya ay isang stay-in messenger sa bahay ng tatay ni Salud Bautista na siyang Chief Executive Officer ng PhilRem Service Corporation. So, ang bahay na nakita sa Google Map ng Senate Blue Ribbon Committee ay bahay ng may-ari, ng tatay ang may-ari ng PhilRem Service Corporation at hindi nga mismo bahay. Okay. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nag-uulat mula po sa Senado. Dahil sa mga consumer group na magkaroon ng moratorium sa sunod-sunod na dagdag singil sa kuryente sa susunod na buwan. Mula sa Pasig City, may report si Mon Oxon, live. Mon! Lakay patong-patong na dagdag singil sa kuryente nakaambang ipatupad sa mga susunod na buwan. Kabilang dito ang feed-in tariff, ancillary charges at generation charge. Ngayon sa mga consumer group na magpatupad ang Energy Regulatory Commission ng moratorium sa lahat ng mga dagdag singil. Balit tuloy na ang mga dagdag singil. Ang ancillary charges na postpone na pagpatupad sa Mayo, subalit tuloy na ito sa Hunyo. Ang ancillary charge ay ang binabayarang serbisyo ng mga consumer upang mapanatiling maayos ang supply ng kliyente. Ang feed-in tariff ay sasama na sa bill ng mga consumer ngayong buwan, habang dagdag singil naman sa generation charge na dulot ng mainit na panahon ay nakaamba sa buwan ng Mayo. Isang kilos ay sinagawa ng grupong Freedom from Debt Coalition o FDC sa harapan ng tanggapan ng ERC upang hilingin na pag-aralang mabuti ang mga nakaambang dagdag singil. Ani ng FDC, hindi ginagawa ng ERC ang kanilang mandato na proteksyonan ng mga consumer. Ang consumer group na Citizen Watch nais ng transparent na ulat mula sa Department of Energy. Anila, kung magkakaroon ng transparency, may kita agad ng mga nagbabantay kung makatwiran bang ipatutupad na dagdag singil sa kuryente. Itong mga nakarang linggo, madalas nagkakaroon ng kakulangan sa reserve at nangangahulugan ito ng dagdag singil sa kuryente dahil sa iba't ibang aspeto. Ayon naman sa DOE, mas mabuti nang magkaroon ng kaunting dagdag sa singil basta't mayroong sapat na supply ng kuryente. Lakay? Maraming salamat, Mon Oxon. Nag-uulat mula sa Pasay City. Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay at dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. At sa pagpapatuloy ng UNTV News, muling nanguna sa poll survey ng Pulse Asia sina Davao City Rodrigo Digong Duterte at Senador Bongbong Marcos. Mula sa Malacanang,
May report si Nel Maribuhok, live. Nel. Lakay, matapos nga itong nakaraang linggong survey ng Pulse Asia, nananatiling nangunguna si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa bagong presidential race survey. Sa isinagawang survey noong April 5 hanggang 10 sa 4,000 registered voters na kinomisyon ng ABS-CBN, nakakuha ng 32% si Duterte. Pumapangalawa si Senator Grace Poe na may 25%, pangatlo si Vice President Jejo Marbinay na may 20%, Mar Rojas sa pang-apat na may 18% at panglima si Senator Miriam Defensor Santiago na may 1%. Batay pa rin sa datos ng Pulse Asia, malaki pa rin na nakuwang suporta ni Duterte mula sa Mindanao region na may 58%. Si Poe ay may malaking nakuwang rating sa ilang bahagi ng Luzon, samantalang si Rojas naman ay sa Visayas region. Samantala, nananatiling nangunguna rin sa Vice Presidential Preference Survey si Senator Bongbong Marcos na may 27%. Pumapangalawa ngayon si Senator Chis Escudero kung saan umangat na ng ilang puntos kay Camarines Sur Representative Leni Robredo na may 21%. Nakakuha naman ng single-digit ratings sina Senators Gringo Onasan at Antonio Trillanes IV. Lakay. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagulat mula sa Malacanang. Samantala, ipiniskil na ng COMELEC sa ilang polling centers sa Iloilo City ang listahan ng registered voters mahigit 2 linggo bago sumapit ang araw ng halalan. Narito ang report nila Lane Moreno. Ngayon pa lang ay nakapaskil na sa voting precinct sa Iloilo City ang listahan ng mga rehistradong botante para sa halalan sa Mayo 9. Maaari itong tingnan ng mga botante upang malaman kung saang presinto sila boboto para hindi na sila mahirapang maghanap sa mismong araw ng eleksyon. Nagaposting na kita para nga makuha na nilang ilang precinct number kag madiretso na lang sila sa room sa di na dira na nabutang ang ilang names sa sinang mga presinto. Hindi na sila mangukan. Directly makalinya na sila sa adlaw sa eleksyon. Tiniyak rin ng COMELEC na naalis na sa listahan ang pangalan ng mga botanting na mayapa na, deactivated o kaya lumipat ng tirahan upang huwag itong magamit ng flying voters. Samantala, iniulat rin ng COMELEC na mahigit sa 30,000 ang hindi makakaboto sa Iloilo City ngayong eleksyon dahil sa kakulangan ng biometrics data. May iba ring deactivated na sa listahan dahil hindi nakaboto sa 2 magkasunod na eleksyon. Paalala naman ng COMELEC sa mga botante na maghanda ng kopya ng mga iboboto upang huwag magtagal sa loob ng presinto at maiwasan ang pagkakamali sa shading ng balota. Maging matalino rin sa pagpili ng mga susunod na leader para na rin sa kapakanan ng bansa. Mula dito sa Iloilo City, Lane Moreno, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, nagpiyansa na ngayon sa Sandigan Bayan si dating Laguna Governor E.R. Ejercito para sa kasong graft. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio, live. Magandang tanghali, Joyce. Magandang tanghali din sa iyo, June. Natapos na nga ni dating Laguna Governor Emilio Ramon Ejercito o mas kilala bilang E.R. Ejercito ang pagpapiyansa dito sa Sandigan Bayan 4th Division. Ito ay matapos matanggap nila ang warrant of arrest kanina madaling araw na dinala ng San Juan City Police. 30,000 pesos June ang ibinayad ni Ejercito para sa kasong graft. Sumailalim na rin siya sa bail posting procedure kanina, kabilang ang fingerprinting at pagpapasa ng litrato. Kasunod dito June ang pag-uutos ng Sandigan Bayan na arestuhin na si Ejercito kahapon. Hindi siya kasi dumalo sa nakatakdang arraignment dahil na-confine niya siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan dahil sa sakit na pneumonia. Hindi kumbinsido ang korte sa ipinasa medical certificate ni Ejercito kahapon kaya sinumpisa muna ang kanyang naunang piyansa sa kasong graft. Tumanggi magpa-interview si Ejercito kanina sa media pero sinabi ng kanyang campaign manager na naghanda naman sila para sa arraignment sa korte. Sadyang bilang gumanda ang pakiramdam ng governor kaya ito ay na-confine muna sa San Juan City. Ayon naman sa kanyang kampo, mananatili mula sa Cardinal Santos Medical Center ng ilang araw si Ejercito dahil kailangan pa nito magpagaling. Nakaharap na siya sa kasong graft ngayon dito sa Sandigan Bayan dahil sa mga anomalyang health insurance deal para sa mga turista at bangkero ng San Juan, Laguna taong 2008 nang nanungkulan siya bilang mayor. June, naghain pa nga ng motion itong si dating Laguna Governor E.R. Ejercito dito sa Sandigan Bayan 4th Division na humihiling na i-dismiss na nga ang kaso at ipagpaliban muna ang nakatakdang arraignment. June? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.
Nakatakdang talakayin sa Anbank session ng Supreme Court sa Baguio City ang motion for reconsideration ng Solicitor General sa desisyon sa kaso ng Piatco kaugnay ng pagtatayo ng NAIA Terminal 3. Mula naman sa Baguio City, may report si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali, Roderick. Magandang tanghali. Kasama sa tinatalakay sa Anbank session ngayon ng Korte Suprema dito sa Baguio City ang motion ng Solicitor General sa decision. Iginigiit ng opisina ng Solicitor General sa kanilang motion for reconsideration na $104 million lamang ang dapat bayaran ng pamahalaan na just compensation sa Piatco para sa pagtatayo ng NAIA Terminal 3. Sa kanilang motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi ni Solicitor General Floren Gilbay na $300 million kabuang gastos sa pagtatayo ng NAIA Terminal 3 noong December 2004. Dapat anyang ibawas dito ang deterioration at depreciation cost at ang rectification sa di pagsunod ng Piatco at ang $59 million na una nang ibinayad ng pamahalaan. At kung tutuusin, ayon sa Solicitor General, mahigit $100 million lamang ang dapat bayaran sa Piatco at hindi $510 million gaya ng nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema. Hiniling din ng Solicitor General na i-declare sa Supreme Court na pag-aari ng pamahalaan ang NAIA Terminal 3 na walang anumang liabilities kapag nabayaran na ang just compensation. June? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat mula sa Baguio City. Pinagtibay ng World Health Organization o WHO ang kalidad ng dengue vaccine na ibinibigay ng Department of Health sa mga mag-aaral sa grade 4 sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa. Batay sa resulta ng isinagawang pag-aaral ng Strategic Advisory Group of Experts ng WHO, epektibo at ligtas na gamitin ang bakuna kung kaya't inirekomenda nila ito gamitin sa Pilipinas. Nilinaw rin ng WHO na hindi nito mandato ang magbigay ng lisensya sa isang gamot o bakuna at sa halip ay rekomendasyon lamang ang kanilang ginagawa. Introducing dengue vaccination in high transmission settings can have a substantial public health impact, in particular by reducing the rate of hospitalization due to severe dengue. Ayon naman sa DOH, malaking tulong ang rekomendasyong upang lalo pang magtiwala ang publiko sa kalidad ng bakuna at samantalahin ang libreng dengue vaccination. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 100,000 grade 4 students na ang nabakunahan kontra dengue ng DOH. Samantalang muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit ngayong sobra ang init ng panahon. Kaugnay ito ng pagtaas ng kaso ng diarrhea sa Cebu. Narito ang report ni Marge Navarro. Patuloy nang tumitindi ang nararanasang init ng panahon sa bansa kaya marami sa ating mga kababayan ang nagkakasakit. Sa ulat ng Cebu Provincial Health Office, tumaas ang kaso ng acute bloody diarrhea sa lalawigan na umabot na sa 88 ngayong taon. Noong 2015 naman ay umabot sa 371 ang nagkasakit ng diarrhea. Ayon sa DOH, tumataas ang kaso ng diarrhea kapag ang isang lugar ay nagkakaproblema sa tubig, gaya sa Cebu City na kamakailan ay isinailalim sa state of calamity dahil sa kakulangan ng tubig sanhi ng tagtuyot. Bukod sa diarrhea, kabilang rin sa heat-related illnesses ang sakit sa balat, sore eyes, ubo at sipon at heat stroke. Stroke is a medical emergency. Kuan gina siya kanang we have to address gyud ng heat stroke, no? So kanang ikaw kung imo feeling init na gyud kay, please stay away from the sun. Paalala rin ng health office sa publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng komportabling damit at gumamit ng sunblock cream o lotion kung lalabas ng bahay. Naglagay na rin ng public advisory ang DOH sa kanilang website at namahagi ng leaflets sa mga komunidad kaugnay ng pag-iingat ngayong matindi ang init ng panahon. And most important yun is we educate kay bisa unsaon nimo pamutang, even if ibutang na nimo din ha, if the people don't know what they are for or how much, i-educate gyud nato sa Marge Navarro, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa iyo, Lakay at June. Thank you, Wala. Babaguhin na muli ng PNP Highway Patrol Group ang traffic scheme sa EDSA Muñoz upang mas mapabilis na usad ng mga sasakyan. Mula sa Kamkrame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia.
Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Sa susunod na linggo na nga uumpisahan ang two-phase na daloy ng trapiko sa Muñoz EDSA mula sa ipinatutupad ngayong four-phase system. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Director Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, kung sa ngayon ay nakadidiretso patawid sa EDSA ang mga sasakyan na galing sa Roosevelt at Congressional. At sa two-phase system ay kailangan na silang gumamit ng U-turn slot. Ang U-turn slot naman ay nasa may bahagi ng Dario Bridge at sa may Project 7. Aniya, ang mga sasakyan naman na nasa northbound at southbound lane ng EDSA ay dire-diretso naman na makakatakbo. Maliban dito, sinabi ni Gunakaw na babawasan na rin nila ang paghinto ng mga sasakyan sa lugar. Umahaba kasi ani ang naiipong mga sasakyan at umaabot ang buntot sa may Trinoma kapag mahaba ang stop time. Sa kasalukuyan ayon niya ay nasa 120 seconds ang paghinto o pagtigil ng mga sasakyan sa northbound at southbound direction ng EDSA Muñoz para bigyang daan ang mga galing sa west at east direction na makatawid ng EDSA. Base sa plano para sa susunod na linggo, gagawing 60 seconds o 1 minuto na lamang ang stop time para sa mas mabilis na daloy ng traffic sa Muñoz area. Ang mga stoplight naman aalisin sa Muñoz ay ilalagay sa ibang area na nangangailangan ng stoplight. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Lay Ilagan. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Dalawang nasuwi sa pagsabog ng hinihinalang granada sa Caloocan City kagabi. At narito ang report ni Benedict Galasan. Dead on the spot ang isang matandang lalaki, habang dead on arrival naman sa ospital ang kanyang apong lalaki matapos masabugan ng hinihinalang granada sa loob ng kanilang bahay sa Barangay 56, Caloocan City pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Jerry Dasilio, 76 anyos, at Rafael Velasquez, 11 anyos. Ayon sa kwento ng anak ni Dasilio, nasa labas siya nang makarinig siya ng malakas na pagsabog sa loob ng bahay. Pagpasok niya, nakita na niyang duguan ang maglolo. Hindi din niya alam na mayroong pampasabog na itinatago ang kanyang ama. Siguro po aksidente. Agad namang rumisponde sa crime scene ang mga operatiba ng Caloocan City, Explosive and Ordnance Division, SOCO, at Special Weapon and Tactics o SWAT upang kordonan at imbestigahan ang pangyayari. Na-recover ng Caloocan EOD ang mga piraso ng posibleng bahagi ng hinihinalang granada, samantala hindi naman naniniwala si Catherine na sinadya ng kanyang tatay ang nangyari. Pero labi ko po kasi Patuloy na ang investigasyon ng pulisya sa insidente upang matukoy kung may foul play sa nangyari. Benedict Galasan, UNCV News Worldwide. Samantala, isang taxi driver ang naging biktima ng hold-up at karnap ng kanyang sakay o ng kanyang isinakay na pasahero sa Quezon City kaninang madaling araw. Narito ang report ni Renante Ponte. Tinangay ng isang pasahero ang kita at maging ang minamanehong sasakyan ng taxi driver na kinilalang si Joventino Eraso, 48 anyos, kaninang madaling araw. Ayon sa biktima, may dalawang pasahero na sumakay sa kanyang taxi sa may Tandang Sora Avenue. Pagdating ng Mindanao Avenue Road 20 ay bumaba na ang isa sa mga ito. Ngunit pagdaan naman sa Rest Haven Street, Barangay Bungad sa Quezon City ay nagdeklara na ng hold up ang naiwang pasahero. Tinutukan umano nito ng baril si Eraso at kinuha ang 3,000 pisong kita sa pagpapasada bago tinangay ang taxi. Binigay ko yung pera, tapos pinababa niya ako sa taxi. Siya na pumalit pagmaneho, tinangay na po niya yung taxi. Dapat papahinga na yan. Kaso lang may pumara sa kanya, zero. Para dagdag kita sana, sinakay. Nakita naman ng CCTV ng barangay ang matuling pagtakbo ng taxi matapos bumaba ang biktima at magtungo sa barangay hall upang magreklamo. Sa ngayon ay iniimbestigahan na rin ng Quezon City Police District Station 2 ang pangyayari at pagkakakinanlan ng sospek. Nananawagan naman ang pamunuan ng Verlo Taxi Liner sa kung sino man ang makakakita ng taxi na may plate number UOC 349 ay maaari lamang itawag sa numerong 456-6790 o ipagbigay alam sa istasyon ng pulisya. Reynante Ponte, UNTV News Worldwide. Umabot na sa 413 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Ecuador noong Sabado. Umabot na rin sa 2,500 ang bilang ng mga nasugatan.
Nangangamba si Ecuadorian na President Rafael Correa na tataas pa ang bilang ng mga ito habang nagpapatuloy ang search operations. Kagabi ay may nakuha pang 6 na mga survivors kabilang ang isang batang babae at isang 9 na buwan na sanggol. Naiahon ang mga ito mula sa debris ng gumuhong hotel sa Manta. Sa siyudad ng Porto Viejo at Pedernales, nagsimula ng ilibing ang mga namatay sa lindol. Patuloy ring niyayanig ng aftershocks ang naturang bansa. Nagdeklara na ng state of emergency ang Texas matapos manalasa ang isang severe weather system na nagdudulot ngayon ng matinding pagbaha sa Houston at mga kalapit na lugar nito. Ayon sa mga otoridad, umabot na sa 5 ang nasawi sa record rainfall na umabot hanggang 17.6 inches. Bunsod nito, umapaw ang mga ilog sa Houston at mahigit 1,000 residente ang kinakailang mailikas gamit ang mga rescue boats. Nasa 1,000 bahay naman ang lubog sa tubig baha. Nasa 70,000 residente ang walang supply ng kuryente. Kabilang sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ay ang Greens Point. Sa ngayon ay pinapayuhan ng mga otoridad ng mga residente na iwasang dumaan sa mga lugar na binabaha. Umalo na sa 21 ang nasugatan sa nasunog na bus sa Moshe Baram Street, South Jerusalem. Ayon kay Israel Police spokesperson Mickey Rosenfeld, may naganap na pagsabog sa loob ng bus bago ito nasunog. Napag-alamang walang laman na pasahero ang nasabing bus at ang mga nasugatan ni mula sa bus na katabi nito. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na terror attack ang naganap na pagpapasabog pero inimbestigahan pa ng mga otoridad ang iba pang anggulo ng insidente. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting. Sir Ray. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Ang umiirap po ngayong weather system natin, tinatawag po na easterly. So yung hangin ng galing po sa may silangan at nakaka-apekto sa eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Magkakaroon din po ng biglaang mga pagulan o yung isolated thunderstorms. Lalo na po dito sa may silangang bahagi magmumula sa Isabela, Cagayan, Aurora, Bicol, yung pong Samar at Leyte area, kasama na po ang Caraga region sa Mindanao. Samantalang heat index forecast ng Pag-asa ngayong Martes po, sa Metro Manila maaaring umabot sa 39 degrees Celsius to Igaraw 40.6, sa area po ng Baguio 30.4 at sa area po ng Puerto Princesa sa Palawan ay maaari din pong umabot ng 37.3 degrees Celsius. Sa Iloilo, maaari pong pumalo ng 38.9, Metro Cebu 38.5, Tacloban City 35.6, 35.4 sa Cagayan de Oro City, sa Metro Davao 38.7 at sa Zamboanga City 37.3 degrees Celsius. Yan po yung heat index forecast ng Pag-asa o yung temperatura na maaari po nating maramdaman sa ating katawan sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. Patuloy po na makararanas tayo ng malinsangang temperatura yan dahil sa patuloy pong epekto nitong dry season at nito pong epekto ng El Nino phenomenon. Wala na po nakakita ang Pag-asa na bagyo o LPA na makaka-apekto sa ating bansa. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Tiniyak ng Department of Energy na hindi magkakaroon ng brownout sa araw ng halalan. Naritong report ni Gladys Toag. Abala na ang Department of Energy sa paghahanda para sa nalalapit na halalan sa Mayo 9. Ito ay upang matiyak na sapat ang supply ng kuryente sa power grid sa bansa sa kabila ng mataas na demand ng consumers sanhi ng mainit na panahon. Tanan planta dapat magdagan sa election day, 1 week before and 1 week after. Kaya para ang mga preparasyon mahimo, unya ang pagcanvassing mahimo, pag-transmit mahimo. Sa ngayon ay nasa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa kakulangan ng power reserve. Nasa preventive maintenance rin ang ilang planta kaya mababa ang nakukuhang supply. Ayon sa DOE, sumailalim na sa maintenance ang mga planta ngayon upang fully operational na ito pagsapit ng halalan. Tiniyak naman ng Visayan Electric Company na maibabalik na sa green alert ang Visayas Grid bago matapos ang buwan ng Abril. Karon gahurot jud ta massive atong maintenance para by the time na 2 weeks prior the election okay na gyud ta. At 2 weeks before the election and 1 week after the election kay napamanay counting no. We will not do maintenance. The only interruption you'll have is in case there's an emergency.
Maglalagay rin ang VECO ng 18 mobile crews upang magbantay sa mga pasilidad sa araw ng eleksyon. May 5 kilowatt standby mobile generators rin silang ilalagay sa strategic locations, bukod pa sa feed ng power generation companies sakaling magkaroon ng brownout. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Nananatili pa ring top producer ng poultry at livestock ang rehiyon ng Negros Occidental sa kabila ng matinding epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Naritong report ni Primrose Gilara. Ipinagmalaki ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Renante Decena ang patuloy na pag-unlad ng poultry at livestock industry sa isla sa kabila ng matinding epekto ng El Nino phenomenon. Sa opening ceremony ng 23rd Panad sa Negros Festival, sinabi ni Decena na nananatiling number 1 swine producer ng bansa ang rehiyon kahit nararanasan ang matinding tagtuyot. Pasalamat kita ang number 1 nga manog baboy sa bilog nga Pilipinas. Kita man ang number 1 sa game fowl racing. Kita subo ang number 2 na sa Carabao production. Sa monitoring ng Provincial Veterinary Office, mayroong naproduce na mahigit sa 600,000 baboy ang probinsya, kung saan 53.44% nito o katumbas ng 349,740 ay mula sa backyard hog farming. Sa datos naman ng Bureau of Agriculture and Fisheries Statistics noong October 2015, hindi lang sa swine production nangunguna ang lalawigan dahil top 1 rin ito sa game fowl, native chicken, kambing at tupa. Sinabi rin ni Maranyon na mahalaga ang industriya ng pag-aalaga ng baboy sa paglago ng ekonomiya ng probinsya dahil bukod sa nanilikang trabaho ay natutulungan rin ang maliliit na backyard farmers. Ang swine industry, isa ka vital industry di sa aton. May potential kang makabulig sa aton pangabuyan, makahatag sa mga katrabaho sa aton mga uturan. Sa kabila naman ito, aminado ang provincial government na malaki ang iniwang pinsala ng tagtuyot sa mga pananim at may ilang bayan na sa Negros ang isinailalim sa state of calamity. Isa sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino si Aling Nelly at gumagawa na lamang siya ng paraan upang hindi masayang ang mga nasirang pananim. Naipiktahan ay abi, haging, daton, ang iban pa nga mga linya abi, sa kalaya ang bunga. Ang amon abi produkto, ibaligya ang katunga nga hindi madami. Tunga, ilang iabuno na lang sa. Kahit apektado ng El Nino ang mga maliliit na magsasaka sa Negros, nagpapasalamat pa rin sila dahil naibibenta pa rin kahit papaano ang kanilang mga produkto sa isinasagawang festival. Mula rito sa Bacolod City, Primrose Gilaran, UNTV News Worldwide. Tinanghal na Song of the Week sa Producer's Pick episode ng A Song of Praise o ASOP Music Festival ngayong linggo ang awiting You're My Everything at nagustuhan naman ni Soul Diva Jaya ang konsepto ng ASOP. Naritong report ni Ajas Carrion. You're my everything! Muling nabigyan ng pagkakataong lumaban ang awiting You're My Everything sa entablado ng A Song of Praise o ASOP Music Festival. Sa Producer's Pick episode nito, tinanghal ang komposisyong ito ni Edmund Perlas bilang Song of the Week ng mga huradong sina Dingdong Avansado, Jaya at Dr. Musico Mondel Rosario. Samantala, labis na humanga sa ganda ng entries ng ASOP ang guest judge na si Soul Diva Jaya. I feel very blessed kasi alam mo yung kanta hindi siya normal, it's for God. So talagang medyo sa akin yun, heavy yun, kaya na-enjoy ko talaga. Malaki rin ang pasasalamat ni Jaya sa pagkakaroon ng ganitong klaseng programa sa telebisyon na malaking tulong sa industriya ng musikang Pilipino. It's really a show that caters to those who are in love with Christ or with our God, and all the songs are positive, inspirational, spiritual. I love the show kasi marami kayong nare-reach na audience na alam natin minsan naidadaan natin yung hinagpis natin sa masamang bagay. Ito hindi, we're leading them to listen to songs that will hopefully give them hope and faith in something bigger than themselves, no? So kudos talaga sa ASOP at I'm so happy to have been part of this.
Francis Carion, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating provincial at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wayla Soriano. Balik sa inyo, Lakay at Jude. Salamat, Wayla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong tanghali. Muli sa ngalan ni Kuya Daniel Razon at ng UNTV News and Public Affairs, ako po si Rolly Lakay Gonzalo. Ako naman po si Jun Suriao. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo lahat. UNTV News would